Nang mag-withdraw ng pera ang lalaki, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang bank account ay biglang may dagdag na $750,000. Hindi makapaniwala si Jack. Sinubukan niyang kumuha ng mas maraming pera, at ang ATM ay nagsimulang magbuhos ng cash ng walang tigil. Nagulat ang mga tao sa malapit. Ayaw ni Jack na makatawag ng atensyon, kaya pinasok niya ang pera sa kanyang bag at mabilis na umalis. Pagdating niya sa bahay, tumakbo ang landlord niya. Sinabi niya na nakatanggap si Jack ng dos-dose ng mabibigat na pakete noong hapong iyon. Para mabilis siyang maalis, nagbayad si Jack ng ilang buwang upa sa harap. Ngunit nang buksan ni Jack ang mga ilaw, natigilan siya. Ang silid ay puno ng mga kahon na nakasalansan na parang bundok. Binuksan niya ang isa at nakita niya ang mga kakaibang bagay na hindi niya kilala, kasama ang isang malaking halaga ng ammonium nitrate at mga high-tech na armas. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang sobre na naglalaman ng maraming pasaporte. Lahat ay may pangalan. Si Jack ay lubos na nalilito. Biglang nagring ang phone niya. Kinakabahan na sagot niya. Isang boses sa linya ang nagsabing darating ang pulis sa loob ng 1 minuto. Kung gusto niyang umiwas sa gulo, kailangan niyang umalis ngayon at pumunta sa pinakamalapit istasyon ng tren ng terorista upang maghintay para sa higit pang mga tagubilin. Mabilis na dumungaw si Jack sa bintana, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Binalaan siya ng taong nasa telepono na ang silid ay puno ng ebidensya at kung mahuli siya ng mga pulis, siya ay i-frame bilang isang terorista. Tinanong ni Jack kung sino ang tumatawag. Ngunit bago pa siya makasagot, isang flashbang ang lumipad sa silid at ang mga pulis ay nabasag sa bintana. Sinubukan ni Jack na tumakbo, ngunit ang pinto ay napapalibutan na. Mabilis siyang nahuli ng mga pulis at dinala sa isang anti-terrorism interrogation room. Paulit-ulit na sinasabi ni Jack na inosente siya at hindi niya alam kung saan nanggaling ang lahat ng gamit sa kwarto. Ngunit hindi talaga inisip ng mga pulis na siya ay nagkasala. Sinuri na nila ang kanyang background at naniniwala na siya ay na-set up. Naisip nila na baka konektado ito sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Jack na ilang taon na silang hindi nag-uusap at inilibing lang niya ang kanyang kapatid noong nakaraang araw. Frustrated sa maliit na natatanggap nila mula sa kanya, iniwan ng pulis si Jack para mag-isip. Pagkatapos, nakatanggap ang silid ng interogasyon ng isang fax mula sa Department of Justice. Sinabi nito na pinapayagan si Jack na gumawa ng isang tawag sa telepono. Mukhang may mahalagang taong nagpadala ng bagong impormasyon. Ngunit walang inaasahan ang sumunod na nangyari. Ang parehong misteryosong boses ay nagsabi, bumalik ang boses sa telepono.